plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Sir, may implication kung merong magiging senator judge, ang ngayon palang sinasabi, itaganyo sa bato, hindi may impeach si BP Sara. Desisyon at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yon, pero nakalagay sa aming rules na hanggat maaari ay maging impartial sana ang bawat senator judge hanggat hindi pa naririnig yung kaso mismo. Maging ganun pa man, ang pag-inhibit ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, magbobotohan kami, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hoy, ikaw, sa dami ng sinasabi mo, wag ka na. Hindi pwedeng ganun. Pwede motion ng prosecution Ano? na mag-motion yung prosec na Pwede sila mag-motion o baka naman prosec agad, ba't hindi naman defense ikaw naman? Pwede mag-motion ng magkabilang partido. Pwede mag-motion ng magkabilang partido, pero desisyon yan nung pinapa-inhibit o pinapa-recuse na hukom. Alam din niya dapat yan. SP, meron kasing article. Parang nakarami Sorry ka ng kapinimpa ngayong umaga. Pasensya na, SP, we have to ask. Meron kasing article sinasabi na yung Yes. pag-delay daw dito sa impeachment, na yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng 1-week cooling off period bago i-address yung impeachment complaint. Hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason. Wala yata akong kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, walang mapapabura nito. Wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Kaya po yung statement po ni Presidente sa Malaysia na ayaw niya naman talaga si Sara. May effect ba ito sa naging desisyon ng... Matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugso yun ng LEDAC, yung kailangan namin tapusin. Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin noon nandun pa dahil nagpasya kami pagkatapos na nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAC. Sir, personally, kasi sa survey, 9 out of 10 nagsasabi na dapat harapin at sagutin ni BP Sara yung mga kaso sa kanya dito nga sa impeachment. So, sa tingin nyo, better nga na masagot ito ni BP Anong Sara? survey yan? SWS ba yun? 9 out of 10 survey. Parang ang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Bali-baliktaran sinasabi. So, Ito yung depende na lang. latest survey. No, ang sinasabi ko dahil iba't iba yung survey, mahirap naman magdesisyon base sa survey. Dahil bali-baliktad naman din ang sinasabi ng survey at hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan ng anumang pagpapasya ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako tumakbo at hindi naman ako tumatakbo. Sir, may mga lawyer yung nagsasabi na di ba nga po sa Constitution na forthwith ganyan, Mm. pero po ba violative of the Constitution na okay, you went on break, pero ngayon in session na ulit, bakit hindi pa rin ito? There are pending cases in the Supreme Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we think best. Pangalawa, ibabalik ko na naman, yung mga prosecutor na congressman na nagrereklamo ng forthwith ay immediately, sila nga mismo hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately ire-refer ng SecGen ang lahat ng impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung ang mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila pareho daw yun. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar, madaliin kami ngayon. Pero di ba sir, mas mabigat yan since it's a constitutional provision ng court? Oo, pero nakalagay din nga doon sa forthwith, trial must commence. So, babalik ko sa iyo. ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break.
Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene. Makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yon. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo nun, noong mga panahong yon. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. Sir, yung categorically, sir, can you say na yung decision niyo to delay has nothing to do with the ongoing courting of votes for the Senate presidency of the 20th Congress? I don't see the connection whatsoever. No. So, it has nothing to do with that. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Pero sir, naniligaw na ba kayo ng suporta sa mga kasamahan nyo? Kasi some are saying na may nangihingi na ng support nila dun sa mga vying for Senate presidency. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananawatingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. So for now, tatlo kayong contenders, sir, for Senate presidency. Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, imbis na 2 buwan nating pag-usapan, pagdebatihan at may maapektuhan pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon. Sa susunod na 2 linggo, dun muna ako tutuon ng pansin. Focus po ba kayo today or in the days to come para maiwasan nga po na sa plenary, impeachment pa rin yung pag-uusapan? Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin nyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? De mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Yung no focus today. Mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ng saling lahi, yung mga pinag-usapan ng Senado ngayon. Among the 12 bills na nalista nyo sa NED, kaya bang matapos? Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Magdedepende yan kung gaano katigas, kung gaano kalambot ang magiging usapan sa BICAM sa pagitan ng Kamara at ng Senado sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Kabilang na halimbawa, yung resetting o non-resetting ng barangay and SK elections. Ano pa yung dalawa? Yung blue economy, medyo madugo yun. Parang malabo yung pagka-blue nun. Baka daw maging brown or gray. Yung mining fiscal dahil doon sa 5 years, pero mukhang may compromise ng nabubuo doon. So, yun lang siguro. All the rest na, sir. All the rest mukhang kakayanin naman namin. Ngayon nga, naaprubahan namin hopefully on second reading yung right of way na kailangan para doon sa MRT na ginagawa natin sa ngayon at maraming mga kalye na kailangan pang gawin kaugnay ng connectivity natin. Yung right sizing, optimization, I should say, kailangan din mahabol ngayon para ma-third reading next week. Yun lang naman yung mga, again, yun yung mga kailangan naming sundan na rules sa Constitution na hindi pwedeng maaprubahan agad yung mga bill. Sir, kakayanin na ma-ratify yung BICAM report hanggang bago Hanggang next week, yes. kakayanin, sir. Hopefully, sa weekend, magtatrabaho sila over the weekend para magkasundo yung BICAM. How about yung meron bang pwedeng mga i-adapt na lang dyan, yung Senate version or House version? Sana. Yun ang pinakamagandang paraan sana. Yung optimization, yun ang inaasahan naming mangyayari sana. Yung 99-year lease, yun ang inaasahan din namin sanang mangyayari. Pero dun sa iba, may BICAM siguro talaga dapat na mangyari dyan. Pogo up. Wala pang approved on third reading ang Kamara. So wala pang counterpart measure yan. Hindi pa sila nag-nominate ng BICAM members. So yung optimization, di ba dugo yan? Hindi nyo kinakap? Hindi dahil lahat ng mga probisyon na kinakailangan para bigyan ng proteksyon at seguridad
yung security of tenure ng mga empleyado ng pamahalaan ay nakapaloob na ron. Kabilang na ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng kinatawan sa anumang board na magpapasya kaugnay sa optimization ng anumang ahensya ng pamahalaan. Sir, any comment doon sa decision ni Presidente na i-postpone muna yung EDSA rehabilitation? Tama lang para sa akin dahil kulang pa ang pagpaplano tila dito ng DPWH. Masyadong matagal ang 2 o 3 taon para gawin yan. Kawawa naman ang ating mananakay, kawawa naman ang na gumagamit ng EDSA na pinaka-main route natin. Pangalawa, bakit ba sa tagal ng panahon wala silang pin-provide ng mga alternate routes na tatawid sa Pasig River dahil alam naman nilang gagawin ng Guadalupe Bridge. Ang nalalaman ko ay 2 lamang na hiwalay na tulay. Ba't hindi sila gumawa ng Bailey Bridge na magkokonekta, tatawid sa Pasig River upang sa gayon na maibsan yung hirap ng ating mga kababayan kung sakaling gagawin na nga yung Guadalupe Bridge na yan na overdue naman na talaga. Kulang ang naging pagpaplano at paghahanda ng DPWH kaugnay nito sa mahabang panahon na pinospone na ang implementasyon ng proyektong ito. Enough na yung 1 month postponement, sir? I'm sorry? Enough na kaya yung 1 month? To evaluate, yes. Kung tutuloy pa o hindi at kung anong kailangan gawin bago ito ituloy. And then dapat mga gumamit ng advanced technology para mabilis yung completion. Ang advanced technology naman, pangunahin na dyan ay ang quick drying na semento na 2-3 araw lamang ay pwede nang daanan ulit dahil ang curing period usually 3 linggo. So bago mo magawa na naman yung kabilang bahagi, kailangan maghintay ng 3 linggo. Di ba nakita mo may mga harang-harang sa kalye? Pero may mga makabagong teknolohiya mula sa Germany at sa iba pang bansa sa Europa na quick drying na, napakabilis ng gawin. Hindi pa siguro kasama din yung teknolohiya kaugnay sa pag-repair ng tulay na maaaring maging mas mabilis na rin gamit ang modernong teknolohiya. How about sir yung proposal ni SNJB na tapusin na muna yung subway at saka yung personal commuter rate bago ayusin yung EDSA? Okay lang yon. Ang tanong ay, ano nga ba yung urgency para gawin na yan? Pwede pa bang makapaghintay pa o hindi na? DPWH lamang ang makakasagot marahil nun. Pero alam ko, noong nakarang administrasyon pa lamang, pinagpaliban na ito. So nagkaroon sila ng ganong kahabang panahon na sana para magplano pero tila hanggang ngayon, wala pa rin sapat at katanggap-tanggap na plano. Sorry, balik lang po. Sir, yung pong mga re-electionists, di ba, so June 11, manunumpa sila as senator judges. What happens after June 30? Kasi their term will expire. Kailangan po nila manumpa ulit? Magsusumpa uli yung mga impeachment judges pagdating ng 20th Congress. Clear po ba dun sa current timeline kung mauusad or hindi? Or July 30 pa din po yun? Yung trial, yung start ng trial. July 28 kami magre-resume. So na yon ng Pangulo. So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasyahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa noong nagdaang Kongreso. Sir, yung target nyo na by October magkaroon ng botohan, doable pa ba yun, sir? Oo. Naniniwala akong kaya pa rin yun dahil 7 articles of impeachment lamang yan at mahabang panahon na rin ang binigay sa magkabilang panig para maghanda. Sinabi ko na yan noon, kung magpapatuloy ang pagdinig at trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara at kunin ang mga ebidensyang kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. SP, sorry, ang kulit, pinapatanong lang po from House. Opo. Kasi nga daw nasa Constitution yung forthwith. So habang nauusog yung pag-convene nyo, hindi raw po ba nagva-violate na kayo sa Constitution, SP? Hindi, pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa Ligang Batas. Meron na nga, gaya na sinabi ko, meron ng 2 pending na kaso sa Korte Suprema na dinala ng magkabilang panig. Yung isa gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kampo ni Vice President Sara. Yung kabila naman na nagsusulong, nag-file ng petition for mandamus
para pilitin kami na mag-trial na nung recess pa. So these matters are pending before the Supreme Court. They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing.